Balita. So, tapos na naman ang isang araw sa ating tubigan. Mahina. 60 gallons lang ata. Wala, hindi kami umabot talaga ng 100. Gawa ng may bago na kasing water station na malapit sa amin. Mga kwan lang 400 meters. Lapit lang. So, anong pag-usapan natin? Yung bentahan natin, kung nakakailang piraso, kung kakayanin ba yung presyo natin sa 25 pesos na deliver deliver. Sabihin na natin, wala na akong hindi na ako nagsulat. Calculator na lang. Sabihin na natin, naka 100 ka ngayong araw. I-times mo ng 25 pesos. Equals to 5. Kung commission basis lang si delivery boy, 5 pesos per gallon, ano siya, naka 500 pesos siya. Kung araw ng Lunes yun, araw ng Lunes, o di mayroong pang natirang 2,000. Yung gasolina mo, ilang bang balikan yung 100 gallons? I think 3 balikan Kasi sa kulong-kulong, mostly 20 gallons to 32. Yan. So, 3 balikan. Depende sa layo yung dinideliveran mo diba, may 2,000 na naiiwan. Sabihin mo ng 150 3 liters minus natin 150 mayroon pang 1,850 titira sa'yo. Expenses mo pa sa yung tubig na na-consume mo or kuryente. Mahirap computein pero sa 25 pesos na presyo, meron din kahit papaano. Pero ang tanong, sulit ba? Sulit ba ang kinikita dyan pag 25 pesos? Kasi yung pagod. At isa pang tanong, satisfied ba si delivery boy? 100 gallons yun sa 5 pesos. Delivery boy ang tatanungin natin. Ako bilang karanasan deliver hindi sapat yung 5 pesos. Dapat yan 7, pwede na 7 or 8 pesos per gallon. Ang tanong din kung papayag yung owner. Di ba? Yan lang ang tanong Kung tutusin, ang minimum wage sa provincial rate is 500 plus. Di ba? Kaya yan ang katanungan. Kung kikita ba sa 25 pesos, sa amin deliver. Naka 100 ka, Lunes. Isa pang tanong ulit. Bakit? Sa kinabukasan ba, Martes, Tuesday, mauulit yung 100 gallons? Hindi na. Kasi yung mga nag-igib sa'yo, nagpa-refill sa'yo ng Lunes, stock na nila yun. Another 3 days, 3 to 4 days. Kaya hindi mo mami-maintain yung 100 gallons per day. Kaya sobrang hirap ang kita ng water refilling station sa ngayon. Lalo na yung nagbabadya pang magtaas ang kuryente. Mahirap siyang computein kasi hindi siya stable na araw-araw 100, 150 gallons. Yang sa 100 na yan, tatanungin mo pa yung dishwasher. Sabi mo, dalawa na lang tawan mo, dishwasher tsaka delivery.
Yung dishwasher, iiyak yan. 100 gallons minimum. 6 to 6. Mostly 6 to 6 ang labanan dyan. Sabi mo ng free meal, free lunch. Kinabukasan, di naman, yung dishwasher kasi kailangan may minimum kang paswelo dyan. Hindi commission basis karamihan dyan, lalo sa probinsya. Kaya, kayong mga nagplaplano, pag-aralan yung mabuti. Ako, ino-offer kong sarili ko, pwede ako, pero dito lang, banda sa lugar namin. Siyempre, may bayad. Nagbayad ako ng seminar ko. Tapos, pwede kang pumunta rito para makita mo yung flow ng production, ng pagmamarket. Siyempre, papabayad kami. Diba? Yan, sa ngayon, ang ating topic, kung sapat ba ang 25 pesos. Break even lang kasi maraming expenses, lalo ngayon January permit. Pag sinabing kailangan meron kang masave, malabo. Pero mayroon din namang mga water refilling station na umaabot sila ng 200, 300. Pero ang tanong, kung ang presyo nila ay 25 pesos, sasapat ba? Kung ang tauhan nila ay 3, yung 300 gallons na yan, 200, 300 gallons per day. Kailangan 3, hindi bababa sa 3 tauhan mo dyan. Kasi iiyak ang dishwasher niyan sa 300, 200 gallons. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. How much more yung 20 pesos delivery? Meron, marami dito sa amin. 20 pesos deliver. Tapos nag-plus 1 pa sila sa 5 galon. Ako, sinasabi ko sa sarili ko, hindi sila kikita dyan. Yung 20 pesos delivery, yung 25 nga lang, pahirapan pa eh. Unless kung hindi nila masyadong inugasan, yan, nakakatipid. Tapos yung nakakalis sila dyan eh. Marami daw ginagawa yung mga ibang nagbabagsak presyo. Dinig-dinig ko lang kalimitan dyan, walang permit. Ewan lang, dinig ko lang. Mga nagbabagsak presyo. Pero meron din naman may kaya yung owner. Kumbaga passive income lang niya yung water refilling station. Dito sa area namin, halos karamihan may kaya sa buhay. Kumbaga passive income lang nila yung water refilling station, may iba pa silang negosyo. So kaya-kaya nilang magbagsak presyo. Pero kung sa urban ka, syudad, mahirapan pa. Tapos nangungupahan ka pa ng pwesto. Dito sa probinsya ng Pangasinan, sana itaas na natin. Huwag na nating ibaba ang walk-in. Dapat pinaka-minimum yan 30, tapos deliver 35. Pero hindi naman namin magawa yun, gawa ng may mas bababa pa sa 25 sa amin. Kung ita-30 na namin, wala nang bibili. Diba? So, ayan ang topic natin. Marami pa. Mas lalong dumadami ang tubigan. Pero, marami rin nagbibenta ng machine. Kasi nga, hindi na kayanan ang stress. Sobrang stress ang tubigan, water refilling station. Okay, comment below kung anong gusto nyong topic. Ngayon ako yung nagtatanong lang kung sapat ba
Sumasapat ba ang 25 pesos per gallon dito sa ating probinsya? Sa probinsya lang, huwag lang sa urban. Kasi hindi ko naman na-experience ang syudad. Ngayon, kung gusto nyo pa rin yan patuloy nyo pa rin yung presyo nyo sa 20 pesos na deliver, papagod lang kayo. Papagod lang kayo, walang bayad. Alright? Sige, bye-bye. Next time ulit.